Nagsaripuwersa ang National Bureau of Investigation at Department of Justice para magsagawa ng reenactment ng insidente sa Atimonan, Quezon kung saan 13 ang napatay. Isang testigo ang umalalay sa grupo para idetalye ang nangyaring barilan. Mula sa Atimonan, Quezon, may ulat on the spot si John. Pia, mahigit na 3 oras nga ang itinakbo ng reenactment dito sa Atimonan, Quezon na pinangunahan ng mga NBI at ng mga opisyal ng Department of Justice. At ang pinaka-importante dito, Pia, ay ginamit na basihan ng DOJ at NBI itong ang mga testigo na lumapit daw sa NBI para magbigay ng kanilang pahayag. Ayon kay Secretary de Lima ay napakahalaga ng papel na ginawa nitong mga testigong ito dahil nagbigay sila ng mga accounts na talaga namang nagbigay linaw sa napakaraming tanong kaugnay sa nangyaring Atimonan encounter. Talagang very, very vital and explosive yung nakita nila. They saw the incident, almost the entire incident. Ilang araw na ho sila nasa kustodiya ng NBI at pinasecure na ho namin sa WPP. Matapos nga, Pia, itong sinagawang briefing at sinimula na itong actual reenactment. Makikita, Pia, dito sa ating screen ang pagdating ng 2 Montero na sasakyan at nang bigla na lamang daw humarang itong ilang grupo ng mga sundalo at mga nakasibilyan, pati na rin itong military truck at hinarang itong daan ng Montero. Maya-maya pa ay bigla na nga lamang daw lumapit ang ilang mga unipermadong sundalo dito sa Montero at sinubukan daw na katukin ito at pababain itong mga sakay ng Montero. Sa mga sandaling ito, mga oras na ito, Pia, ay wala raw nakuhang movement sa loob ng sasakyan. Ito ay nakahinto lamang at walang sino man na nagbababa ng kanilang salamin o di kaya naman ay nagpapakita o nagbibigay ng anumang komunikasyon sa loob ng naturang sasakyan. At maya-maya pa, Pia, hindi na bumaba itong mga tao na nasa loob ng Montero, ay bigla na lamang daw nagtaas ng baril itong mga unipermadong mga tauhan ng Philippine Army at dito na raw nangyari ang pamamaril sa mga Montero ng mga biktima ng Atimonan encounter. Matapos daw itong sinagawang pamamaril ay sinubukan pa rin na lumapit ng ilang mga tauhan ng Army at na maging itong mga ibang operatiba na nakasibilyan, subalit nagkaroon daw ng isang putok sa loob ng sasakyan. Subalit ipinagyan diin ni Secretary de Lima na yung nag-iisang putok na narinig at nakita ng mga testigo ay nangyari lamang matapos nga silang pagbabarilin di umano ng mga nakahimpil doon sa sentrong yun o bahaging yun ng highway dito sa Atimonan. Ayon kay Secretary de Lima, ito ay maliwanag na gawain ng isinagawa nga na may karahasan at sinabi niya na ito ay anything but a shootout. Yung 4 na naka-uniforme, lumapit tig-adalawa sila, lumapit dun sa 2 sasakyan, pinapababa, pero walang bumaba. So nung walang bumaba, umatras sila, tapos yung nakasibilyan ang nagbigay ng order. Pero hindi nila masyadong namukhaan kung sino yung sibilyan na yon. It doesn't need verbal confirmation as to exactly. Ma'am, second check po na. Anything but a shootout. Anything but a shootout. Not a shootout. Definitely. Thank you, ma'am. Salamat po. Sa mga oras na ito, Pia, ay patuloy pa rin itong sinasagawa ng pagkalap ng ebidensya pa ng NBI. Kanina, Pia, mabanggit ko lang, gumamit sila ng high-tech equipments para lamang mailatag ng maayos at precise, eksakto yung mga posisyon at maging yung trajectory ng mga bala. Gamit nga ang isang equipment na kung tawagin nila ay laser scanner para eksakto matukoy yung lugar kung saan nakapwesto itong sasakyan at maging yung mga trajectory o mga tinamaan ng bala sa nangyaring encounter dito sa Atimonan. Sa ngayon ay magpapatuloy ang investigasyon ng NBI at antabayanan daw maaring sa susunod na linggo ay makapagpalabas na sila ng ulat kaugnay sa nangyaring engkwentro dito sa Atimonan. Yan mo ng latest mula pa dito sa Atimonan, Quezon. Balik sa iyo, Pia. So, John, bukod dun sa mga trajectory, may iba pa silang napulot ba o may iba pa bang naitulong itong pagsasagawa ng reenactment at nagpapatuloy ba ito hanggang ngayon?
Sa ngayon, Pia, ay tuloy-tuloy pa rin yung pangangalap nga ng karagdagang ebidensya ng NBI at malaking nitulong daw nitong reenactment ayon kay Secretary de Lima dahil naipakita dito yung bigger picture of what really happened nung nangyari doon sa aktual na engkwentro. Ayon kay Secretary de Lima, ay very credible itong mga testigo na kanilang hawak at patuloy nga nilang kukuhanan pa ng impormasyon ng iba pa nilang mga pinanggagalingan pa rin ng mga karagdagang ebidensya at inaasahan nga nila na hopefully by next week or the week after next ay maaari makapagkaroon na sila ng komprehensibong resulta ng kanilang investigasyon, Pia. John, itong mga testigong binabanggit ni Secretary de Lima na sabi nga niya nasa ilalim na ng Witness Protection Program. Wala nang naibigang impormasyon tungkol sa kanila o profile kung bakit sila naroroon ng mangyaring insidente at kung ano-ano yung mga nakita nila? Actually, Pia, sinubukan natin alamin yung kanilang role, no? Anong kinaginagawa ng mga oras na maganap nga itong engkwentro. Subalit tumanggi na magbigay ng anumang detalye si Secretary de Lima kaugnay sa pagkatao nitong mga taong ito dahil isinasaalang-alang daw nila ang kanilang seguridad. Kung kaya't dahil nga sa malaking papel na gagampanan daw nila sa isinasagawang investigasyon ay kinakailangan daw na itago muna ang ilang mga detalye. Subalit maaari daw itong ilabas sa takdang panahon, Pia. Alright, John, mukhang umuusad naman yung investigasyon. Kahapon na isapina na yung mga sundalong naroon sa checkpoint at ngayon isinagawa yung reenactment. Nabanggit ba nila kung ano yung susunod na hakbang o kung kailan inaasahan yung resulta ng investigasyon? Ayon kay Secretary de Lima, Pia, ay pinag-aaralan nila yung mga detalye ng kanilang mga naipon at kukunin pa rin yung resulta ng ballistic examination na nagkaroon na nga ng turnover kanina, Pia, ng mga armas dito sa may bahagi ng Laguna at binigay na yung mga armas na nagamit niya dito sa enkwentro sa mga otoridad ng NBI Death Investigation Division. Subalit patuloy raw nilang uusisahin lahat ng detalye at ilalatag ng maayos ang lahat ng makukuhang ebidensya dahil ayaw nila itong madaliin at gusto nila maging maayos at eksakto yung kanilang magiging resulta ng kanilang investigasyon, Pia. Maraming salamat sa iyo, John Consulta.